Magandang Miyerkules ng gabi sa inyo. Wow, kalahati na ng linggo. Ay, 2 araw na lang ang bubunuin natin, pahinga na tayo. Kailangan din ho natin magpahinga, di ba? Hindi pwedeng kayod ng kayod. Pag nagkakaedad na, kailangan may pahinga ho tayo. Welcome po sa ating programa ngayong gabi. Ang ating producer ay si Santi, si Mike Santillan ang ating kasama ngayon. Itatawid ho tayo ni Mike Santillan kasama ng ating mga direktor at ng ating audioman, ang ating technician, lahat ng mga kasama natin sa production ay pamumunuan po ng ating producer na maitawid tayo hanggang alas 10 ng gabi. Abangan natin kung saan tayo mapupunta. Itong araw na ito, Miyerkules, kaninang alas 9 ng umaga, if I'm not mistaken. Alas 9 ng umaga sa Vatican City ay inilabas na ang mga labi ni Pope Francis at ipinrosesyon muna dun sa may area ng Santa Marta, Chivachenes, sa kanyang residence. At ipinrosesyon papasok ng St. Peter's Basilica kung saan bubuksan ng St. Peter's Basilica para sa lahat ng mga mananampalataya para magbigay ng kanilang huling respeto sa Vicar of Christ, the Bishop of Rome, and the Supreme Pontiff of the Roman Catholic Church, Patriarch of the West. Yan ang mga title niyan no? Si Pope Francis. Ngayon po, nakikita niyo sa inyong telebisyon ang dami at kapal ng tao ng mga nakapila. Hindi ka po pwedeng tumagal ng 3 minutes doon sa harap ng bangkay ng Santo Papa. So, in other words, habang nakapila ka, nagdarasal ka na, at pagdating doon sa kanyang harapan, siguro you only have a few seconds ipapa-move ka na nila dahil sa dami ng tao. We also heard that our President and the First Lady will be flying to the Vatican City para i-represent ang ating bansa sa pakikidalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis, isa sa mga Santo Papa ng Simbahang Katoliko na naging napakalapit sa puso ng mamayang Pilipino at isa sa mga Santo Papa na matibay, may paninindigan. Pag sinabi niyang gagawin niya yan. Whatever happens, gagawin niya. May determination. Yan si Pope Francis. Kita niyo yung mga ginawa niyang mga desisyon. Although hindi masyadong popular yung kanyang mga desisyon, inopen niya at in-acknowledge niya ang LGBTQIAWXYZ na mga kapatid nating mga gays ay in-acknowledge niya. Pero hindi po nangangahulugan yon na tinatanggap ng simbahan ang maling gawain o makasalanang gawain ng tao. Halimbawa ay sexual activities ng parehong lalaki o ng parehong babae, hindi po talaga tatanggapin yun ng simbahan. Pero ina-acknowledge nila ang existence and kasama sa tinatanggap ng simbahan ang equality ng mga kapatid nating LGBTQIAWXYZ. Yan, di ba? Marami pa siyang ginawa ng mga statements at mga hakbang para mapabuti. Ang isang bagay po na gusto kong ibahagi sa inyo, ang most likely ang mga kapatid nating Katoliko sa Gaza, sa Gaza, sa Israel, ay matindi rin ang kanilang pagdadalamhati sapagkat of all the churches in the world, yung simbahan dyan sa Gaza, kahit na nasa ICU si Pope Francis, tinatawagan po yan araw-araw at kinukumusta ang simbahan dyan sa Gaza at inaalam ang kanilang sitwasyon. Yun. So, nakita natin yung kanyang pagmamahal sa tao, yung kanyang pagiging humble. Ngayon ko lang napuna na pinalitan
Of course, mandatory yan no? Pinalitan ng Vatican City yung kanyang sapatos. Yung sapatos niyang itim na worn out na, hindi po ginamit ng Vatican City para sa kanyang paglilibing. Bagkos sinuotan siya ng sapatos na dapat talaga ay isinusuot niya from day one as a pope. Yung sapatos na kulay pula na ang tawag doon, shoes of the fisherman. Napuna ko lang kanina na yun ang suot niya. So whether he likes it or not, isusuot sa kanya yun. Di ba? Anyway, abangan ho natin sa kung magtatawag na ng conclave, Santi, ako ay nakapag-usap sa isang kaibigang pari na aniyahan ko rito na mag-host sa atin, co-host sa atin, para maipaliwanag din niya kung ano ang mga nagaganap, anong inaasahan natin sa conclave, ano ang nangyayari sa conclave, and things like this. Mga behind the scenes. We'll find out, huh? Okay, so inaanihan ho namin kayo hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 True FM sa Cagayan de Oro, sa Ormoc, 99.9 FM Dream Radio, at sa Tacloban nakikinig sila sa 107.9 True FM Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Siyempre po, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po ninyo ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Pagbabalik ko natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules 23 ng buwan ng Abril. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules 23 ng buwan ng Abril. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 24 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 13 hanggang 35. Nang araw ding yun, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus ng taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay." Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta.
Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat na mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna sa amin. Palubog ng araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya yon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat. 10 minuto bago po mag-alas 9 ng gabi. Ang ganda nung no? Medyo mahaba nga yung ebanghelyo. Medyo mahaba ang ebanghelyo. Pero napakaganda. Ito po ay naganap sa Emmaus. Isa sa mga lugar na pinuntahan namin nung kami mag-shoot ng aming documentary film na kinuna namin sa Israel, sa Holy Land. Ang title ng pelikula, documentary film, ay Sa Landas ni Jesus Maglakbay, Magnilay. Ito po ay tumanggap ng napakaraming awards buhat sa Catholic Mass Media Awards. At isa sa mga pinuntahan namin ang Emmaus. Isa sa mga 11 kilometers away from Jerusalem. And pinuntahan namin yung bahay doon na tinigilan ni Jesus kasama nung si Cleopas, no? Nandun pa hanggang ngayon, no? Emmaus. Alas 8:51, alamin natin ngayon ang ating episode sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love na kapupulutan na naman po ng aral sa buhay. Ito po ay hango sa programang Face to Face na mapapanood po alas 11, nabago na yata ang oras namin alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Oo, yun ang pagkaalam ko. Sabi ng producer namin, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas, kasama po sa programang ito ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan sa legal, Dr. Camille Garcia, psychology, and Brother June Banaag, OP, ng programang Dr. Love Radio Show sa 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo magpadala ng komento, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Also, nais naming paalala sa inyo, kung gusto po ninyong panoorin at pakinggan ang full episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, mapapanood po ninyo pagkatapos ng ating programa ngayong gabi, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock in the evening, dito po sa 105.9 True FM. Panoorin po natin ang episode ngayong gabi na pinamagatang Bye-Bye na aking kinakasama. Bye! Narito.
Naku, sawang-sawa na daw talaga siya sa buhay dahil puro inom at tambay lang ang kinakasama. Kaya gusto na daw niya talagang kumawala. Jen, humarap ka na. Okay, Jen. Ay di kung gusto mong kumawala, ba't di ka pa kumawala? Anong problema? Kasi po, ma'am, ano ko po siyang nirereklamo ko siya. Ayaw niya magtrabaho po, ma'am, eh. May anak kayo? Meron po, Ilan? 3. Yun ang problema, may anak. Kaya hindi siya makawala. Kasi kung batugan, dapat iniiwan. Di ba? Ang batugan, iniiwan. Pero hindi mo maiwanan dahil sa mga anak mo. Ilan taon na yung mga anak ninyo? Ano po, ma'am, 3, tas 9, tas 11. So, paano nakakapag-aral ang mga yan? Ano naman po, ma'am, nakaka-extra po ako, ma'am. Naglalaba. Bilang labada. Nagtitinda-tinda po, ma'am. Labada, yung asawa mo walang trabaho. Opo, ma'am, ngayon wala po siyang trabaho. Pero humingi kayo ng tulong sa barangay. Wala po, ma'am. Bakit? Bakit naman ito pa ang napili mo kasing makasama? Nung kayo ba'y nagkakilala, wala ka pang naaninag na bakas na baka ganyan talaga yan? Hindi, ma'am, okay naman po, ma'am, nung ma'am, neto lang po siya, ma'am, eh. May trabaho naman po siya, kaya lang ngayon, nahinto po yung niya, nawalan po siyang trabaho kasi nga, Anong trabaho niya dati? driver po, ma'am. Nang? Sa yung naghahatid ng mga pasyente, ganun. Parang sa ambulansya? Opo. Parang ganun. Bakit nawalan ng trabaho? Baka kakainom. Opo, ganun nga po, ma'am. Ganun na nga yun. Kaya siya nawalan ng trabaho. Gaano katagal nang walang trabaho? Nito lang po, ma'am, siya nawalan ng trabaho, ma'am, eh. Tapos ayun na, nagpakalunod na sa pag-inom. Nang bababae ba? Hindi ko po alam. Wag na. Wala naman. Hindi ako nagtatanim ng kahit na ano sa utak mo. Kung wala, di wala. Maganda. Hindi ka ba nanghihinayang sa 11 taong pagsasama? Din po, kaya lang po, ganyan po lagi ginagawa na niya, eh. At kapag lasing, anong ginagawa? Wala, tutulog na lang po siya, wala na. Di ka niya nilalambing? Tama na. Tapos na yung anak. Ano ba? Ano na yung anak? Alam mo ang importante? Umiinom, at least hindi nananakit. Nanakit. Hindi naman siya Hindi naman nananakit. Ayun. Pinalayas mo na daw ito eh. Opo. So pinalayas na, Bumabalik. bumabalik. Opo. Sana all binabalikan. Isa siyang puting. Okay. Siya naman ang inirereklamo ng kinakasama. Pero para sa kanya, may dahilan daw kung bakit siya nalulong sa bisyo. Eto na si Yel. Yel, humarap ka na. Morning po. Hello, Yel. Good morning po, ma'am. Mukha namang ikaw yung tipong may trabaho ang itsura mo. Anong nangyari? Ma'am, Bakit? kaya naman po ako nawalan ng trabaho dahil sa kagagawa niya po. Dahil po kasi, ma'am, meron po siyang jowang tomboy. Teka muna! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Nasashock ako! Hindi ko to alam! Hindi ko alam ito! So, Yel, Po. totoo bang batugan ka at ayaw mong humanap ng trabaho? Ma'am, kaya na naman po ako naging batukan dahil nga po sabi ko, nagkaroon po siya sa hinala ko na may kabit siyang tomboy. Mahirap po magtrabaho ng, yung isip po, nasa asawa na alam niya po na may kinakasama po sa atang tomboy. Okay. Ang mahirap pong magmaneho pong gano'n o magtrabaho na malalim ang iniisip, baka po mamaya sa pagdadrive ko, maka-aksidente ako. Okay. Kasal ba kayo? Hindi po. Hindi, pero may 3 anak. Opo. So bakit pa kayo nagsasama? Halimbawa, may hinala ka na sa kanya, right? May hinala ka na sa Opo. kanya, ikaw naman naiinis ka na sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo siyang hiwalayan? Hindi, kasi nga po, dahil nga po sa anak ko. Dahil sa mga Opo. anak. Ayun. So, yung mga anak mo, alam mo, depende yan eh. Dito napapasok yung fitness, di ba? Yung fitness of a parent. Sino sa kanila ang mas fit to be a parent? Ano naman ang... Ikaw, may pruweba ka na ayaw niya humanap ng trabaho kasi parati siya nasa bahay Niyayaya po siya lagi ng kaibigan niya. para uminom. Maglalakwat siya, may inom sila, uuwi, lasing. Okay. Pero dati naman may trabaho siya. Meron po, ma'am. Nung may trabaho siya, maayos naman kayo. Okay naman po, ma'am. Ikaw naman, ano ang pruweba mo na meron siyang jowa na tomboy? Hindi naman totoo yun, Ma'am, ma'am. ganito po kasi nangyari, ma'am. Nung galing po ako ng trabaho, umuwi po ako sa bahay, tinanong ko po yung panganay kong anak.
nakakasa ng mama mo. Wala po, kasama po nung paling tomboy. Lagi pong ganon, ma'am. Kada umuwi ako. Eh, siyempre nga po, bilang lalaki, ma'am, kung ano po yung maiisip ko, siyempre, inisip ko baka mamaya may relasyon na silang dalawa o may ginagawa silang hindi maganda. Bilang lalaki po, ma'am, masakit po sa akin yun. Pero ang tanong dyan ay kung mahal mo pa siya. Yun ang tanong. Mahal mo pa ba si Jen? At Jen, mahal mo pa ba si Yel? Parang hindi pa sila handa na sagutin tanong ko kasi pareho silang nanahimik. Eh kasi ma'am, ang hirap nga po nung gano'n dahil nga baka mamaya nga po may karelasyon na tomboy, ma'am. Ang napakahirap naman po sa akin nun. Oh. Eh, dinideny naman niya. Hindi po totoo yun, ma'am. Eh, sino ba yung tomboy na yun? Tumutulong, ma'am, sa akin lang yun. Kaibigan ko lang po yun. Ah, kaibigan mo lang. Kaibigan lang pala. Kapatulong yung biometrics sa kaibigan. Tinutulungan niya lang po ako, ma'am. Ha? Tinutulungan niya lang din Friend po. zone lang kayo, friend zone. Ngayon, ang tanong ko ngayon dito kay Yel ay, kung ikaw halimbawa ay marekomenda namin, di ba meron tayong mga kaibigan sa ospital ng Maynila o sa kung saang ospital ang malapit sa bahay ninyo. Ambulance driver siya eh. So, sabi ko, ang hirap magrekomenda kung hindi ka magpapakatino. So, ang tanong ko, bakit ka ba natanggal sa trabaho mo dati? Napag-initan daw, bakit? Ayun nga po kasi ma'am, lagi daw po akong pag pumapasok, tulala po ako. Tapos wala raw po ako sa wisyo magtrabaho. Oh. Ayun nga po kasi nga po, hindi ko mapaliwalag sa mga katrabaho ko na yung isip ko, nakasasawa ko na may kinakasama pong tomboy. Oh. So ngayon, eto na, sinasabi, Oo, kasi isipin mo, hindi yung iba iniisip mo. pwede mo bang iwasan yung tomboy na yon? Wala naman po mang problema. Kaya lang tumutulong lang din naman, nagmamagandang loob lang eh. Hindi, kung magkakatrabaho na siya, di hindi mo na kailangan ng tulong. Okay naman po, ma'am. Di ba? Kasi, alimbawa, yung asawa ko, pinag-iinitan talaga to kahit wala naman talaga nangyayari at kaya ko namang iwasan ito, iiwasan ko na lang yon. Iwasan na lang po, ma'am. Di ba? Kita mo? So, ibig sabihin, wala talaga nangyayari kung kaya niyang iwasan. Ang problema nga po, makada uuwi ka ng gabi, wala po nga po siya. Lagi po kasama yung tomboy. Wala na nga, iiwasan na nga daw niya. Pero Parang kailangan... laging kasama, pumapasok din yun. Tamang isip ka lang talaga. Oh. Nagtataka nga daw si Yel, paano daw nakakabili ng kung ano-anong mga bagay si Jen. Nakakabili, wala nga akong nabibili sa sarili Oh. ko. Bigay ng tomboy. Wala po. Ha? May ganun Wala ba? po, ma'am. Wala. Ma'am, hindi nga po ako nagbibigay sa kanya ng pera eh. Hindi nga po ako talaga sinasadya kung hindi magbigay ng pera. Kaya tataka po ako sa sinasan siya kumukuha ng panggasto. Dami mo naman katwiran. Di ka Ano pala yung mga nagbibigay ng pinamimili? pera, eh. Mga gamit sa bahay. Kamukha ng mga, halimbawa, pagkain, panggasto ng mga bata. Kinakain mo mga rin. ganito. Talaga sinadya akong hindi magbigay ng pera. Oo. Ngayon, ayaw na Wala ka naman magtrabaho. kasing binibigay. Nakikita niya yung sitwasyon ko, kaibigan niya. Tulungan niya lang ako. Ang kaibigan ni Jen na pinagseselosa ni Yel. Ito yung sinasabi ni Yel na tomboy na karelasyon daw ni Jen. Totoo ba yun? O eto na, Paleng. Paleng, humarap ka na. Ayan. Anong full name mo? Jonalyn po. Jonalyn. Opo. Okay. So, Paleng, totoo ba na may relasyon kayo ni Jen? Wala po kaming relasyon ni Jen. Nakawalan po ako sa mga anak nila. Dahil batugan po yung asawa niya. Ayun! Pero wala namang pagnanasa. Wala po. May girlfriend po ako, nasa abroad eh. Yun nga, ma'am eh. Ayun. Meron nga isang girlfriend sa ibang bansa. Kaya nga po, siyempre, nasa ibang bansa, kailangan niya rin siguro. Hanap ka lang ng dahilan. Ayaw mo lang maghanap buhay. Naku, Batukan ito ka. palang si Yel ay seloso. Alam mo yung selosong toxic? Yung seloso na hindi na sila makapag-isip ng tama, makapagtrabaho sa araw-araw, nagiging self-destructive. Yung pati sarili mo, nasisira mo na. Sa sobrang pag-iisip ng bagay na hindi mo pa napapatunayan. Tumutulong lang yung tao. Oh, Mamaya pero sakit na nga yung tao. Oh. Pinaghihinalaan mo pa. O biro mo dahil Kaya mo sa... ka, tomboy ka, hindi. Oh. Baka binulpin na kita eh. Hindi, kasi biro mo dahil kay Paleng, may pambaon ng anak mo, may pambayad kayo ng renta. Doon ka rin nakatira.
O, Yun. paano ka naman magagalit dyan? Eh, nga po ma'am, natatapakan yung pagkalalaki ko sa kanya eh. Sus! Manuha ka Hinala ka lang. Gumagawa ka lang ng alibay. Dati naman po may trabaho eh. Pumatok lang po sa buhay namin yung Tinamad ka palinga nang eh. magtrabaho. Kaya naman po nagkaganito eh. Oh, pero hindi mo pwedeng gawing dahilan yun. Tama. Hindi talaga Sa pwede. asawa mo, nagpapalaba ako sa asawa mo. Oh, nagkaroon na rin ako ng boyfriend, nawila lang niya ako, tumigil ba ako ng pagbabalita sa TV? Kung ano-ano kasi iniisip. Bakit? Bakit kailangan kang masira ng isang tao na Tama. pinagsasalusan mo lang? Tumutulong Na lang pati naman ang mga anak mo apektado. Di ba? Parang kabaliwan, ano? O, so anyway, wala ka pang katibayan. O sabihin mo nang iiwasan na niya si Paleng at ikaw kumuha ng trabaho, tatahimik ka na. Oo naman po. Tatahimik ka na. Opo. Magpapakatotoo ka na. Oo naman po. Totoong lalaki, ha? Oo naman po. Magpapakatino. Naku, ewan ko ba? O, eto na. Eto naman ang kakampi ni Yel. Para makumpletong harapan, siya naman ang taong matagal ng barkada kay Yel na handang dumepensa laban kay Jen. Ito daw yung parating kainuman. Parating kainuman ni Yel. Bigote, humarap ka na! Kainuman niya. Gote nga. Super Mario. Si Mr. Suave. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Bigote, anong masasabi mo sa mga akusasyon laban kay Yel? Di po, ma'am, sa totoo lang, dapat po to si Tibo o si Paleng, dapat tinitingnan niya yung sitwasyon ng mag-asawa. Okay. Dapat inaalam niya para hindi humahaba yung ang problema Tama po rin nila. yun. Tama rin yun. Ngayon po, yung sinasabi niya pong kung saan kami nagpupunta po ni Ariel, ang totoo po nun, siyempre bilang kaibigan po, sinasama ko siya dahil itong mga nagdadaang araw, nakikita ko po siya malungkot, parang ano siya. Siyempre ako bilang kaibigan, pinangangaralan ko siya. Tapos yung pag inom-inom po, hindi po totoong talagang umiinom po kami. Ang inom po namin, hanggang 2 bote lang po. Ginebra. At siya po, naisasama ko po siya sa part-time ko na trabaho po, helper ko po siya. Welder po kasi ako. Welder ka, Opo. construction. Opo. Pero ano rin yan, ano? Lulubog lilitaw din yan, yung construction, ano? Depende rin po sa ano, sa Depende rin kumpanya. sa yun. Oo, sa kumpanya. Opo. Correct. Hey, Dr. Love, ano ang payo na maibibigay mo kay Yel na para bang takot na siya sa sarili niyang multo at nag-iisip na siya ng kung ano-ano, tapos yung pala, wala na rin siyang pag-ibig kay Jen. Ano ang dapat niyang gawin? Naku, yung una, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, no? Pag nag-isip ka ng hindi maganda doon sa karelasyon mo, guguho talaga, Yel, ano? Isang bagay ito na, ito yung madalas kong binabanggit sa mga episodes natin. Mahalaga sa elemento ng pagsasama, yung pagtitiwala sa karelasyon mo at respeto. Pag yung dalawang yon ay isa pa dyan sa dalawang yan ay nawala, hindi magiging tagumpay ang pagsasama. No? At kung sakali man na maghiwalay sila, Yel, kung maging desisyon ninyo, since sinabi mo na wala ka ng pagtingin sa kanya, kung maghiwalay man kayo, that does not solve the problem. Parang ano yan, yung nag-divorce, no? Papaghiwalayin kayo, pero ang problema nandun pa rin. Ang problema, yung sa sarili mo, Yel, na maibalik yung responsibilidad mo as the head of the family, as a provider to your children. No? Pag hindi mo na-address yun, wala rin yun din ang magiging problema mo sa susunod na karelasyon mo. No? Ayun. Thank you, Dr. Love. Salamat po. 18 minutes after 9. Tayo na sa pangalawang bahagi po ng ating programang Dr. Love. Basahin natin ang mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Ito mga reaksyon nila sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, si Jenny Pinto. May ganun talagang kaibigan. Akala mo lang talaga may something sila, pero wala naman. Meron talagang all-out ang support sa kaibigan. Alam mo kung ako yung kaibigan, halimbawa, yung asawa ko kaibigan tomboy. Pagkatapos ako walang hanap buhay, dahil ayokong maghanap buhay dahil ako nagseselos.
Pagkatapos yung tomboy, ang magsusuporta sa pangailangan ng mga anak ko, pagkain namin sa bahay, mahihiya ako dun sa tomboy na yon. Baka pakisamahan ko pa siya na maganda kaysa pagsilosan ko. Kasi may mga tao naman, may mga lalaking ubod ng batugan talaga na para hindi lang makapagtrabaho, gagawa ng mga alibis na kunyari nagseselos, kung ano-ano, para hindi siya maghanap buhay. Kapal ng mukha nito. Ay nako, yan ang bagay na sabihan ni Rom Ortigas ng ano. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Masarap ang ulam natin. Kumain ka, hindi mo pinaghirapan yan. Bigay ng tombo yan. Kakainis, no? Connie Caballeros, kung ganun nga, mas okay pa yung tomboy kaysa sa'yo, kuya. Kasi yung tomboy may trabaho, ikaw wala. Ano ba yung sabi ko dito? Actually, bahagi nung sinabi ko dito doon sa babae. Alam mo, hiwalayan mo na yan. After all, hindi naman kayo kasal eh. Ginagawa ka lang niyang labandera, cook, tagalinis ng bahay, libre and sex sa gabi. No? Mag-alaga ka na lang ng aso dahil ang aso kumakahol sa gabi. Itong kalivin mong ito na ayaw maghanap buhay, tinatamad na magtrabaho, pakainin na lang, hindi kumakahol sa gabi yan. Pasaway! Talaga, oo. Kain ng kain, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Oo nga, kumain ka na lang, hanggang lumaki yung tiyan mo. Maria Carmina, tamang hinala si Kuya. Bottom line is wala kang trabaho. Maghanap ka po ng trabaho. Ikaw ang lalaki. O, kita mo? Wala pa akong nababasa rito reaction ng listener natin na kakampi sa'yo, ha? Lanza Belion, comment ko po sa face-to-face kay Yel. Banat-banat din ang buto pag may time. Huwag kang batugan. Kay Jen, hindi ka wala ng isang lalaking katulad ng kinakasama mo na batugan at panay inom. Tingnan mo, tinamaan ng kulog niyan. Ayaw maghanap buhay pero may pang inom. Ano? Saan ka nakakita ng ganyan? Mag-alaga ka ng aso kahit yung aspin. May pakinabang ka pa dyan. Didith Manera, kapag seloso, sarado utak niyan. Tamang hinala lagi yan. Basta nagselos ang lalaki. It's either ginagamit niya yan para sa kanyang kabatuganan, para hindi na siya maghanap buhay, para ma-justify lahat ng mga katarantaduhan niya. Tantanan niyo ko. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong ito, ha? Tinamad na magtrabaho dahil may nagbibigay na sa pamilya. Ang laki ng katawan, batugan. Mahiya ka naman. Iniyasa na lang yung pamilya niya, pati yung anak niya dun sa tomboy. Tapos masama pa yung tomboy sa kanya. Saan ka nakakita ng taong ganyan? Virgo Francisco, bigote, mukhang tumador talaga. Tsura pa lang ni Tibo para kumakain ng buhay na blank. Yun. Sharon Madeline Balmaceda Seralde, kaya pala naghanap ng tomboy kasi hindi ka nagbibigay ng panggastos nila may anak pa kayo. Ay nako, maniwala ko. Ang mga reaksyon ng ating mga listeners. Anong reaksyon nyo? Batiin lang natin ang magandang gabi at happy listening. Mga barkada natin, sina Mina Ferrer. Nandiyan si Aling Lourdes. Sandali lang, Aling Lourdes. Batiin ko lang si Mina Ferrer, yung anak-anak natin. Lilibet Pernasita, Alfred Saban, Belen Carpenter, Ellen Leong. Mga barkada natin ito na makakasama natin sa Holy Land sa November 22 until December 4. Abangan nyo mamaya, papaliwanag ko sa inyo mga pupuntahan natin. Nasa linya para bumati sa atin ng isang maganda, mainit, mapagpalat, mabiyayang gabi sa'yo, brother. Si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Magandang gabi sa'yo, Aling Lourdes. Isang magandang, mabiyaya, mapagpalang mainit na gabi. Ng gabi sa iyo, brother. Ano ang masasabi mo kung may asawa kang katulad nitong anong pangalan nun? Yung lalaking yan, oo. Si Yel? Oo, si Yel. Ay, naku, yung sinasabing nagsiselos. Siloso. Walang hanap buhay. Tumigil ng pagmamaneho. Opo, may kilala po ako na
may kilala po ako na siloso, pero siya pala yung gumagawa. Ay, kino-cover up niya para, syempre, gagawa siya ng ano. Para itago yung kanyang ginagawa kaya kunwari. Ginawang nagsiselos. multo. Oo. Pero, Diba? yung pala siya yung, siya pala yung kanyang sariling multo. Oo. Ganun. Okay. Yun po yung, at para naman po doon kay, ano po, yung babae po. Oo. Ay, tama na hiwalayan mo na yan. Kasi wala ka namang kapapalagyan. Hindi mo naman asawa yun eh. Opo, pinapakain mo pa, tapos ganyan pang ginagawa sa'yo. Mas mabuti pa yung tomboy at kahit ganun lang, binubuhay ka. Tumutulong lang yung tomboy. May shota yung tomboy. Nasa abroad. Pero, ang totoo naman, kaibigan lang naman. Pero sa totoo lang po, brother, mga tomboy po, mababait yan. Miski bakla, merong baklang mababait, merong tomboy na mababait din. Diba? Opo. Tumutulong talaga sila. Okay. Sa abot ng So ano masasabi mo dun sa babae? Yun nga po, hiwalayan niya na. Wala naman na siyang mapalad yan eh. Oo, mag-alaga na lang ng aso. Tsaka baboy. Baboy. Oo. Baka pwede ibenta. Manok. Oo, itik. Opo, yun. Pwede pang ibenta. Yung asawa mong batukan, di mo maibebenta yan. Walang bibili niyan. Asas! Di ba? Okay. Sige. Sino babatiin ni Aling Lourdes ngayon? Aling Lourdes, bumati ka na. Si Lance po. Hello, Lance. Kumusta ka na? Nag-birthday po pala siya nung April Sabado? 19. April 19. Ay, opo, ka-birthday niya yung pinsan ko. At Oo. Happy birthday! Opo, kami na nagkaroon po kami ng family reunion ng mga pinsan ko. Umuwi po ako ng Sampabian noong opo, yun, at ang saya. Talaga? Ang saya. Okay. Ako lang po, ang init ng dagat, ang init. That's very good. Okay, sige. Alright. At si may one and only po na Alfred Saban, nasaan na po siya ngayon? Ay, siguro nandito si Alfred. Baka sumama sa amin yan sa Holy Land sa November. Saban na po. Yes. Oo. Okay. Oh, sige. Marie Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, Myra Bulisay Lee, Roy Bulisay, Chato Sacluti. Opo. Senny Raimundo. Senny Raimundo, Senny Dayang Hirang. Chato Sacluti po. Sige. Sister Lodi po, kumusta na po? Ay, salamat. Oo, masyata. Sabihin ko sa kanya, ha? Sister Lodi. Ay, dapat sumasama ka diyan sa istasyon para naman marinig ko ang boses. Nako, mahihain po. Hindi kagaya ni Brother June. May kakapalan. Kaya pa naman kita. Okay. Sige, maraming salamat, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Alas 9:28 ng gabi. Birthday din ni Miss Cherry noong April 19. Cherry ko. Hindi. Si Ma'am Cherry. Nawala sa isip ko. Cherry. Ma'am Cherry. Ano yan? Operations Manager natin. Baile. Oo. Si Ma'am Cherry Baile, April 19 birthday niya. Birthday din ng sister ko yan, Sabado. Also, belated happy birthday sa tatay po ni Santi, ni Mike Santillan, si Mr. Joey Santillan na nakita ko na rito minsan noong April 16 ang kanyang birthday at sa kanyang tita si Cynthia Casilaw, April 17 naman, Holy Week ang mga birthdays nila. Ayan. Happy birthday! Kain na kain ha, masarap ang ulam natin. Kain ha, masarap ang ulam natin. Roberto Ignacio, magandang gabi, Kuya John. Marami po akong magaganda at mababait na crush, date at partner ko sa JS Prom ng 2018. Sina Bianca Diaz, si Ellie Landicho, Iana Christine Soriano, Lijen Co, Lorley Jane Abelia, Rica Anupol at Yukiline Matano.
present po from Pasay City. Si Francis Anthony Gador, good evening Brother John. Kapangalan ko po ang Santo Papa na si Pope Francis. Rest in peace, Pope Francis. Jorge Mario Bergoglio. Always listening from Antipolo City. Lanza Belion, buwabati po ng happy midweek. Buhat sa Sampaloc, Manila. Alan Ihungko, good evening and happy listening. Lina Ho, Evelyn Fortunado, magandang gabi po. Buhat sa Real Quezon. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Maria Victoria Mercado Arboleda. Magandang gabi Dr. Love, Brother John. Listening from Las Piñas. Conrads Gardose Jr. I'm watching from Tagaytay City. Shout out kay Lods sa Barangay Malandog at Tabon. Ray Martinez, good evening. Binabati ko po ang parish of St. Benedict sa Don Antonio, Quezon City. Patugtog naman po ng Lead Me Lord by Gary V. Listening from Taguig City. Elvira Cabahog. Jobert Dasera Tripoli ng Baybay Leyte. Gemma Borja. Lori Flores ng Pasay. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maria Yek Lopena at Riza Templadong Parang Kape ng San Pedro, Laguna. Jenry Villa. Magandang gabi rin po sa inyo. Tunay ngang nakakatuwa ang inyong pagbati mula sa Sampaloc, Manila. Ang inyong suporta sa programa ni Brother June Banaag, kilala rin bilang Dr. Love, ay isang patunay ng kanyang malawak na impluensya sa mga tagapakinig. Jenry Villa, maraming salamat po sa inyo. Angelita Banataw ng Pateros, Michael Abadilia, Blanca Manaba, Happy Easter po. At nakakalungkot lang po na pumanaw na si Pope Francis. Luigi Canistri, Mergent Tabugok, watching from Barangay Corporacion, Lupon, Davao Oriental, every day. Nakikinig at nanonood po sa inyo. Ana Maria Bolquerin Angeles ng Las Piñas, Chato Sacluti ng Novaliches, Quezon City, Vincent Garcia ng Worcestershire, New York, and Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Muli magandang gabi kay Zenny Raimundo, ang ating kaibigan buhat dyan sa Serendra sa BGC. Zenny Dayang Hirang ang kumari natin. Myra Bulisay Lee, si Mariví Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, Ellen Leong, Alfred Saban, Belen Carpenter, Mina Ferrer at Lilibet Pernesita. Pagbabalik po natin ang liham kasaysayan na itatampok natin sa ating palatuntunan. Oras natin, alas 9:32. Maraming salamat. We still have 20 minutes before 10 o'clock at narito ang ating tampok na liham kasaysayan ngayong gabi. Padala ni Dian ng Palumpon, Leyte. Na ngayon ay naninirahan sa Quezon City. Dear Dr. Love, gusto ko lamang pong maglibang sa buhay. Pero sa dami ng mga marites sa paligid ko at sa social media, ang daming pakialamera. Tawagin niyo po ako sa pangalang Vian, 43 years old, mula sa Quezon City, Tubong Palumpon, Leyte. Pero dito na po tumira sa Quezon City mula nang nag-asawa. More than 2 years na po akong byuda at mayroon po akong isang anak na nasa college. Sa isang campus sa Tacloban siya nag-aaral dahil doon po siya nakapasa sa kursong gusto niya. Mag-isa na lang po ako sa bahay sa Quezon City at abala sa pagmamanage ng aming sari-sari store. May times ding nagbebenta ako ng mga alahas at iba pang mga items na hulugan mula sa isang kilalang brand. Basta't may pagkakakitaan, pinapatos ko po as long as marangal na paraan. Palibhasa, mag-isa po ako sa bahay, naaaliw po ako sa mga napapanood ko sa social media ng mga vlogs. Naging libangan ko na rin po na manood ng mga ito. Hanggang sa naisipan ko na rin pong mag-vlog tungkol sa mga ginagawa ko araw-araw o kahit na anong maisipan ko.
Kahit na simpleng cellphone lang ang gamit ko, sinimulan ko po ito at natutuwa naman po ako sa ginagawa ko. Hindi nagtagal na monetize na po ang munti kong vlog kahit na maliit na halaga lamang po ang natatanggap ko mula rito. Dr. Love, masaya na po sana ako sa ginawa ko pero may mga taong nagsasabing masyado raw akong ambisyosa, feeling vlogger daw ako. Gusto ko lang daw magpasikat at magpapansin at kung ano-ano pa. Ang masakit pa nito, mga kamag-anak ng yumao kong asawa ang nagsasabi ng mga ito. Kapitbahay ko lang din sila. Sama-sama kami sa isang compound. Ang nakakainis pa, sila pa yung mga taong tamad magbanat ng buto at madalas mangutang sa akin pero ang hirap singilin. Dr. Love, bakit may mga taong ganito? Bakit may ganitong klase ng mga tao na mahilig makialam sa buhay ng may buhay na para bang wala silang sariling buhay at problemang dapat atupagin? Bakit hindi nilang nila ako hayaang magsaya sa paraang alam ko at hindi ako nakakatapak ng ibang tao? Marami pong salamat, Dr. Love, naway matulungan po ninyo ko sa aking concern na ito. Sumasa inyo, Bien ng Quezon City. Maraming salamat. 9:47 is our time. Balikan po natin ang liham kasaysayan. Padala sa ating palatuntunan ni Bien, 43 anyos ng Quezon City, tubong taga Palumpon, Leyte. Biyuda, may isang anak na nag-aaral sa kolehiyo at meron siyang pinapatakbong sari-sari store doon sa kanilang bahay. Nakapaligid sa kanya ang mga kamag-anak ng asawa niya at nahiligan niyang mag-vlog. Kasi parang may fulfillment, parang may achievement kapag ikaw ay nag-vlog. Well, doon sa mga taong techie, pwede, di ba? Pero may mga taong gustuin man nilang mag-vlog, hindi nila magawa dahil hindi sila masyadong sanay doon sa modern technology. Now, what is wrong with vlogging? There is nothing wrong with vlogging. In fact, Vian, marami tayong nababalita ng mga nagva-vlog na yumayaman at ginagawang hanap buhay yan, no? Pero siguro, although na-monetize yung mga vlogs mo, konti pa lang ang kinikita mo, di ba? Kasi meron kang hanap buhay, meron kang pinagkakaabalahan at yung pag-vlog mo ay isa lamang sa mga paraan para malibang ka. And I'll be very honest with you. Meron din ako mga vlogs doon sa channel ko sa YouTube. Meron ako mga ginawang mga episodes nung araw, yung kung saan ako nagpupunta sa Vietnam, sa Holy Land, sa Lourdes, sa Europa. Ginagawa kong vlog, no? Pero hindi ko napagtuunan ng pansin na talagang yun lang ang gawin ko kasi marami akong inaatupag, marami akong pinagkakaabalahan. At para makagawa ka ng vlog, hindi naman po, kasi marami akong napapanood na vlog na wala namang kakwenta-kwenta, di ba? Yung iba reels, di ba? Yung reels ang nagiging uso ngayon. Pero para sa akin kasi, pag gumawa ka ng vlog, wag mong sayangin yung airtime, wag mong sayangin yung opportunity. Gawin mong paraan para may mapakinabang yung nanonood at kapaki-pakinabang yung panahon na kanilang gugugulin sa panonood ng vlog mo. Hindi nag-monetize yung sa akin dahil hindi ko naman nasundan na, dahil hindi ko naman talaga plano na gawing hanap buhay yun. Dito nga lang, sweldo ko rito, hindi ko alam kung paano ko uubusin Direct Joey. Hindi ko alam kung paano ko uubusin yung sweldo ko rito buwan-buwan. Magbablog pa ako, edi pumasok pa maraming pera, di ba? Pero I tell you, pag ako'y magre-retire na, pag inabot ko yung age ni Direct Joey, magre-retire na ako. Pag nag-retire ako, wala na akong gagawin sa bahay.
pwede na akong mag-set up ng mga, kumpleto ako ng gamit. Pati lighting, sound system, microphones. Ang microphones ko, Sennheiser pa. Pwede kong gawin if I have enough time. Pag wala na akong magagawa. At maraming mga bagay na pagtatalakayin. Now, may mga tao na, yung mga taong bored, yung mga, ano yung bored sa Tagalog? Mga walang magawa. Walang pagkabalahan. Kaya ang social media nakakainis minsan kasi dito mo makikita, ito sanang platform ng social media, magandang kunan ng kuro-kuro at pananaw ng ibang tao. Maganda sana. Pero ngayon, wala pong kakwenta-kwenta na basahin mo mga komento sa social media. Pipiliin mo lang talaga. Kasi yung mga troll farms na mga nakikinabang sa mga politiko na ginagamit ng mga politiko at sinusweldohan di umano. Ito yung mga bumubuo ng higit na maraming mga trolls sa social media na kung babasahin mo mga komento, pagtatawanan mo, walang lohika na, ayoko na magsalita. Pero talagang, hindi ito yung mga klase ng taong gusto kong maging kaibigan. Yung mga taong yan. So, marami yan. Yan yung mga taong bored. Walang magawa. Yan yung mga taong naiinggit sa'yo. Kasi meron kang talent. Huwag mong bayaang maapektuhan ka ng mga kagaguhan itong mga taong ito. Huwag mong bayaang maapektuhan ka ng mga kawalan ng edukasyon ng mga taong yan. Walang common sense. Na walang ginawa kundi pintasan ang pintasan ng ibang tao na hindi naman nakaka-apekto talaga sa kanila. Naapektuhan sila dahil meron silang inggit sa buhay nila at hindi mo naaabot. Hindi nila naaabot yung naabot mo. So, kung ako, Vian, ang tatanungin mo, kung nagagalit at naiinis sila sa iyo dahilan sa mga naabot mong achievements at masaya ka, ipagpatuloy mong gawin mo hamong mainggit sila sa iyo palagi at pumuti ang dugo nila sa inggit sa iyo. Ang mahalaga, iingatan mo lang na hindi maging libelous ang content ng iyong vlogs. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.